Makinig po tayo sa isang abogado, ano? Patungkol po sa batas. Ito maganda ito eh. Hindi man tayo nakapag-aral sa school ng mga batas, pero dahil sa panonood natin, pakikinig natin ng mga magagaling sa batas, para tayong nag-aaral. Kaya dito hindi tayo walang political color, ika nga. Wala pong political color dito, kundi tayo mag-aaral lang po sa mga batas. Kaya maganda ito, matututo tayo kaibigan. Ay, musika mo. Isa lang. Okay. Ito. Si Attorney Tranquil Salvador III. Sorry, mali pala Tranquil. Tranquil. Attorney Tranquil Salvador III. Defense lawyer po ito sa Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Good morning po, sir. Alvin and Doris, magandang umaga at sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyo. Napanood kita sa coverage ng ANC with Carmina. Ang galing na mga magagalisan ng Tranquil. Partner, hindi nga, nanonood nga ako nung panahon na yon. Although part lang, hindi ko na, kasi nagsusulat na ako Pag naririnig ko yung analysis, magaling, ano? Attorney, anong position nyo doon sa nilalaban ng magkapatid na Cayetano? May punto ba sila na kung ano nakalagay sa deliberation, dapat sundin natin yun ang intent ng framers? Paliwanag po natin ayon doon sa dapat na paraan ng pag-interpret ng batas. Una po, mapanggitin ko ito, na meron po tayo sa law school na subject na statutory construction. Kaya kahapon, may mga nagpapalipad hangin, hindi ko babanggitin kung sino senador. Yan law school. Alam mo yun? Hindi ka graduate na hindi mo alam. Hindi ko po yun babanggitin. I would not mention personalities. Pero po may subject na statutory construction. At ang sinasabi po doon, kung malinaw ang batas, ayun lamang ang i-apply. Verba legis. Okay? Yung mismong wording ng batas lamang, ang i-apply mo kung maliwanag ang batas. Subalit, kung may mga pagkakataon na nangangailangan ng paliwanag, bakit? Kasi hindi maliwanag ang batas o kulang ang batas. Na magkakaroon tayo ng haka-haka, agam-agam, paano ba natin i-apply ito? Anong gagawin? Babalik ka sa deliberations. At hindi lamang po ito sa Constitution, pati po sa mga batas. Paano ba dineliberate nung mga nag-draft nito? Ano ba ang kanilang kagustuhan nung nilagay nila ang wording ng batas? Kaya nga po makikita niyo may mga senador kahapon na bumalik sila doon sa constitutional deliberation ng 1986. Wala pong masama doon. Wala pong masama doon. Kaya nga sinasabi diyan, yan ang ordinarily verba legis, ang batas, i-apply mo. Kung kailangan ng interpretasyon, doon ka lamang pupunta doon sa deliberasyon. Kung napakaliwanag, huwag ka lalabas ng batas. Yun ang statutory construction. Ngayon, yung sinasabi natin na pwede, wala namang nakalagay. Which is right. Article 11, Section 3, Paragraph 6 doesn't say anything. All it says is that it is the Chief Justice who will preside in a trial of the President. It doesn't say that the Senate President and all others. Yeah. And that is why there is such a window. Di ba? Kasi ang guidance mo dyan, yung deliberation. Ngayon, kung merong magpipili, magbubungguan ng kabilang panig, dali nyo sa Korte Suprema. Ganun lang yun. Kumbaga, ang Korte Suprema. Pero pwede din na hindi yan decision na ng Korte Suprema. At sasabihin ng Korte Suprema, hindi internal rules nyo yan Tama ka rin doon. Pwede mangyari yun. Kasi may mga pagkakataon, maganda yung angle na binigay mo. Sasabihin, yung aspect na lamang lang yan, ang iaakit namin. Sasabihin, pwede sabihin ng Supreme Court, workings nyo yan. Besides, we could say that pag-implement nyo yan, iwanan na namin yan. Pwede sabihin ng Supreme Court, non-justiciable. Especially so, kasi na-resolve na yung 2/3. Kung hindi inayos yung 2/3 ng presiding officer, magandang subject ng discussion yun pag inakyat sa petisyon. Sino ang presiding officer? Ano boto ng 2/3? Palagay ko, baka resolve na rin ng Supreme Court. That would require interpretation. Ito kasi, pwedeng kita nyo, tumuloy ang trial kahit na mayroong ibang nag-object. Kasi ang pahiwatig, defilan nyo ng kaso. Pag pinigilan ng Supreme Court, sige. Ngayon, narinig kita bago ko pumasok. Paano kung may mag-file? Okay, let's play around with this discussion. Paano kung may file? Maglaro ang ating isipan.
Nakabinbin yun doon. Okay. Ngayon, hindi natin sinasabi yung mangyayari, katulad ng sinabi ninyo, nagkaroon ng conviction. Nakabinbin yun doon. Nagbago ng administrasyon, nagbago ng ihip ng hangin. Can it be resolved? For as long as it's pending there, it will be resolved. I'm not saying that this is what will happen. What I'm saying is that for as long as the case is active, it will be resolved. So pwedeng mangyari yung kinakakaba ni Bigornia na baka ganitong desisyon tapos sa dulo i-reverse lang pala. Oh, yun na nga. Pero kailangan for that to happen, someone has to file a Magpa-file. case. Yes, yes. Kasi may iba dyan, baka isip lang, sige, lagyan natin. Lagyan lang natin ang petition dyan. Tapos later, kaya lang nga, ito tingnan natin, paano, mababalik pa ba siya? Kung tapos na yung termino niya, di tapos na. Kaya lang nga, pwedeng bisitahin kung pwede siya tumakbo. Yun Diba? na. Oo. Kasi yung pagkatanggal sa dyan, kung sakali, hindi sinasabi mangyari, no? Ano na yan immediate yan executory yan. Unless naka-question, wala, tanggal ka na yan. Ngayon, ang kasunod na yan, mga kaso, pag may mga kaso, ika-file sila. Attorney, paliwanag niyo po yung anggulo naman kahapon na parang nag-attempt yung prosecution na babasahin bawat articles of impeachment at saka parang may plea. Ano plea mo dito sa article ganito, ganito? Maganda yung tanong mong yan. Parang arraignment. Para arraignment Oo. lumilitaw. Oo. Kasi narinig ko yung ispo rin Tama kayo dyan. Paliwanag natin. Para natin maintindihan yan, kailangan bumalik pa rin tayo sa rules. Yan ang sasabihin natin sa ating mga manunood. Lagi po kayong babalik sa rules. Ang nakalagay sa rules, kasama ng sagot, pwede ka na mag-enter ng plea. Kasama ng sagot, pwede ka na mag-enter ng plea. And nothing in the rules would actually say that there will be an actual arraignment. Walang wording na. Kasi ang arraignment, yung binabasa sa iyo ang sakdal, sa criminal case yun Babasahin sa iyo gaano kahaba yun. Tapos sasabihin mo, not guilty. In fact, kung siya'y hindi umapir according to the Senate rules, pwede lang enter yung plea. Mag-enter sila ng plea. Kahit abogado niya pwede mag-enter ng plea. Oo. Inaasahan ko nga sasabihin ng abogado niya lang, we're here, we will enter a plea of not guilty. Pero inano niya, pinuntahan niya yung rules Sinabi niya, wala yan. Hanapan mo, may arraignment. Di ba? Ganun lang niya. Oo. Ngayon, isa pa yan. Kasi, yung yung may optics kasi yan Pag binasahan mo. Pag binasa mo kasi yan, iisa-isahin mo. Tapos ang tatanungin doon, kasi alam naman lang hindi darating, asan ng Vice President? Hindi niya hinaharap ang charges sa kanya. Isa pa rin, kung present siya. O let's flip side, kung sakaling present siya, di malaking bakit. Malaki talaga, di mahanda. Oo. Kaya mabilis ang depensa Ang bilis ni season. Sumagot hindi. Teka muna, anong gusto mo mangyari? Arraignment. Magaling din yung defense lawyer, Attorney Tranquil. Hindi kasi ang rule of thumb naman dyan. Sa mga abogado, alam naman yan lalo na ng mga practitioner na just be diligent. Pag pupunta ka, at least nabasa mo yung rule para alam mo may huhugutin ka. O kung may jurisprudence na significant, may huhugutin ka. Kasi gugulatin ka ng kalaban mo dyan. Kasi lalo na to trial. Ang sakti nila, when you try a case, you should be on your feet. Dapat alerto ka. Oo. Nakita nyo, alerto ka. Kasi hindi mo alam, napansin nyo kung ano sinasabi nila. Alerto ka, kahit yung presiding officer, dapat alerto. Attorney, sa nangyari kahapon, kung pwede ba na mga kagaya mo, na mga legal luminary, tama ba ako, partner? Hindi na pa. Legal eagle. Legal Atinista ka ba, Tranquil? Yes. Ayo, eagle nga. Legal eagle. Legal eagle. Ay makakabuo ka na kahit kahapon pa lang nagsimula. Nakikita mo na ba yung kung ano yung strategiya nung bawat kampo? Kasi sabi ko nga kay Alvin, yung isa playing to the gallery. Yung isa naman, siyempre sabi mo naman yan, Stick to ang the rule. bilis. Oo. Yes. Maganda yung observation yun. Yaan, makikita parang sneak peek muna yan nung paano nila hawak ang kaso nila. Pero hindi natin masasabi na ganyan yan. Okay, tingnan natin yung yung prosecution. Tama kayo. Kasi inano niya tayo mga Pilipino. Mga kababayan natin ito ang trabaho. Tayo'y naghihirap. Ito ang nangyayari. Tama yung observation. So, ang tinitingnan nila, ito mabigat to. Kailangan dito. Without actually saying accountability from the very start. Nahirapan tayo lahat. Tapos dito lang napupunta pera natin. Ganon yun. Pero yung kabila, ready rin sila. Sabi nila, itong pagpapatunay nito, burden nyo yan.
So hindi pwedeng sabihin nyo lang, patunayan nyo na material relevant evidence. At medyo mabigat yung binitawan niya. Ha? Yung sinabi niya, yung accountability, dapat yung accountability cuts across. Hindi naman ito yung wording, di ba? Parang tinuturo niya, hindi lamang itong aking kliyente, kundi lahat. Lahat kayo. Ano yung tinuturo niya. Oo. Patapos po doon, di ba, pinuntahan niya yung ilang yung mga ilang potential defenses nila. So makita nyo, yung isa dinadala doon sa defenses niya, yung isa tinitingnan na kailangan ma-shape yung imagination ng tao. Kasi dito kailangan yung ma-capture mo imagination ng tao. Pero mali din. Sabihin ko, Pero Tranquil, I don't know, ako lang, personal ko, ako kay Doris, Ano? parang mali din yung analogy na porket binoto ka ng 32 million, Oo. ay mas malaki pa raw kaysa sa boto ng lahat ng mga nag-file sa kanya. So, ibig ko sabihin, pataasan lang ng boto ito pag hindi magkakamali yung mas maraming boto. Agree ako sa iyo na hindi dapat gano'n. sa ano po yan, just part of their persuasion sa tingin. Tama kayo, hindi significant yon. Sa akin pananaw, then hindi yun significant kasi kung marami, yes, okay, marami, that's on record, marami, but it doesn't mean na hindi ka accountable. Ganun yun. So kaya lang, siyempre, alam nila that's their strength. Tandaan yung abogado, ang i-highlight nila, yung sa tingin nila, lakas nila. Tama. Yun ang highlight na. Siyempre, tingin niya, lakas nila yan. O di highlight ko, kahit hindi yan ganun nakakapit sa rulo, hindi siya ganun significant. Kung yung prosecution nagpe-play with the gallery, sila rin mo gallery. Oo. Di ba? Parang iniisip mo, yung nanunod. Bumoto rin ata ako dyan. Bakit nila ginagawa ito? So parang ako rin ang kinakalaban mo. Yun ang ano nun eh. Yan ang impact. Ako rin ang kinakalaban mo. Bumoto ko yan eh. Correct. But it doesn't follow, does it? Hindi naman, it doesn't follow. It doesn't. Pero alam mo naman, kayo, matagal na kayo, sa media, alam niyo naman, in all of this proceeding, meron line legal, constitutional, at meron niyang political, at kasama sa political yung communications. Oo. Tama. Whoever catches the imagination of the public, unahan yan. Pag nauna ka, lamang ka. Were to score, day one, sa palagay mo, who took the first day of the impeachment trial, the defense or the prosecution? Ayaw ko mag-score, Alvin. Preliminary lang yan eh. So wala pa. Wala pa. Yun ang sagot, Tranquil. Kamo, wala pa. Parang masyado pang maliit ang database to judge. Oo, maaga pa. Oo, it's very Masyado. early in the day. Maaga masyado. Ay, ano nga po, sir? Hindi masyado pa maaga. Maaga Mga pa. give it maybe a week, ano? Hindi rin, alam mo ba, ito sabihin ko sa inyo, allow me to say this. Alam mo yan, okay, 1 week, 2 weeks, a lot of things could happen. Even 2 days before, a day before the whole day, a lot of things could happen. Yung pananaw mo na akala mo, ang hindi natin, never natin makikita, yung legal makikita natin, yung constitutional makikita natin, yung communications, magkakaroon tayo ng mga ilang information dyan, impressions, pero yung political, hindi natin makikita. Kasi kung mag-usap silang magkakasama, makikita natin. Kung may tumawag sa kanila, makikita natin. Yung nakita nyo, ang tao kasi, Opo. tayo, pare-pareho naman tayo tao, di ba? Meron dyan yung mga, sa'yo, tatawag sa'yo, pare, di ba liwanag naman? Nakita mo naman yung mga ebidensyang ganito. Kaya- With an intention to persuade. Yeah. Meron namang iba, maaaring nakatulong sa'yo yung araw. Dapat tanggal. Alam mo yun? Yeah. This is just being realistic about things. Yung mga maneuverings, Tranquil. Oo, marami yan. Kasi yan ang hindi na natin nakikita. Yeah. At yung even yung pre-voting, yung sasabi mo a day before, hindi na. Meron kang snipper, siguro kung yung sa mga iba na malalim sa relationship, malalaman nila. In fact, baka malaman nila yung botohan na yan. But it really is something that we will never ever do. Ay. Aba, at Tranquil, settled na pala yun. Di ba dineklara ni Presiding Officer Oo. Jesus Escudero na ang threshold for Ay. conviction is 2/3 Okay. of the 24. Not 2/3 of the 21, kasi 21 yan, di ba? Isa nagtatago, dalawa Yes. nakakulong, isa Correct. naka-hospital detention, Oo. yung isa sa kulungan. So, hindi 2/3 of 21, kung hindi 2/3 Yes. of 20. Yun ba? Yun na yun? Yun nakakasana sa bato yun dahil dineklara ni Escudero? Well, sabi naman niya kung hindi kayo sangayon, edi akyat niyo rin ako. Ganun naman talaga eh. Kasi doon, ang ginawa niya, which is how it should be read. Okay? Kasi ang nakalagay na exact wording ng Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, ang sabi niya, concurrence
use the word, concurrence of 2/3 of all. Okay. Ano yung concurrence? Affirmative vote yun. Okay? Na ikaw'y sumasang-ayon. Kasi ang tinatanong, makakaboto pa ba yung wala? Natural, hindi. Di ba? Oo. Ano sa tingin mo ba iboboto nun? Di ba? Di yung boto nun, no na. Automatic no. Pag wala ka doon, no ka. Ikaw tatanungin ko sa iyo, Alvin, anong boto niya? Sa tingin mo? Di ba? Yung Oo. hindi makakarating. Hindi nga siya makakaboto eh. Di ba? So concurrence of all, kasi yung 2/3 na yan, sinasabi nga dyan, ilan ba sila? 24. Tama. Wala ng 2/3 ng 24 ay 16. Ngayon sabi niya, kung sabihin ninyo, dapat yan questionin, umakyat kayo sa Supreme Court, which is actually a very good move for me. Not because of the interpretation, but because he was just applying, as he said, the literal reading of the law, of the Constitution. Why? At this point in time, this entire process, impeachment proceeding, to have a bite, should appear to be credible. Yeah. If it appears to be credible, the process, tatanggapin yan ng mga tao kahit hindi sila sang-ayon sa outcome. Hindi, pero ibig sabihin is, binound ba niya ang buong impeachment court sa kanyang deklarasyon kahapon? Or that's up for debate? Kasi mag-iiba yung number, partner. Kung ang 2/3 ay babangga mo sa 21 versus 24, mag-iiba yung outcome. Actually, kahapon pwede ba yung may mag-object? Inaasahan ko may mag-object tapos didiscussin nila. But apparently, pinalampas nila. Hindi ko alam kung nag-preliminar, nag-caucus sila. Hindi ko alam. No? Pero yung sinabi niya, for the time being, ganun yun. Kung merong hindi sangayon, iakyat nila yun. Kung yung mga ilang supporter ng, let's say, for prosecution, bilang nila, medyo mamahirap ito. Pa-interpret natin sa Supreme Court, iakyat na natin. Pati alam mo ba, ang ganda nung di-resolve, ang binagbigay siya ng statement now, rather than later, parang sinabi niya, kung hindi kayo sangayon, akyat nyo na ngayon. There is time for the Supreme Court to look into this matter. Rather na yung isang linggo na lang magbobotohan tapos pa-interpret ng Supreme Court. Yun na nga. Diba? Mali, Yun ang magandang ang nangyari lang doon. Ay, di, pero kung hindi, halimbawa nakabitin, may pumunta sa Korte Suprema in the middle of the proceedings, ibig mo bang sabihin, antayin yung desisyon ng Korte Suprema before they vote? No. In the same manner, yung presiding officer, nag-object yung ilan yung mga kasama, kita mo tuloy ang trial. Tuloy lang. Tuloy lang yan. Ngayon, ito scenario, let's paint the scenario. Paano kung hindi na-resolve? Okay, let's say, dalawang scenario, walang nag-file, at ang sinunod 2/3 yun. May nag-file ng petition, nakabinbin sa Korte Suprema. Tumuloy, walang tiyano, tumuloy. Nagbotohan. Let's say nagbotohan. Natapos let's say, sinabi nito, nag-conviction. Okay. Anong mangyayari doon? Okay? Yung ba ay question, sabi mo, ay, bumotan na eh. Ang ngayon, ang tanong dyan, that's very critical, then 2/3 na yan. You will have to see, paano yan? Let's say, for example, yung consequence na natanggal na. Tapos, nag-resolve later, much later on. Let us say, probably 2028 or 2029. For instance, tapos niliwanag ng Supreme Court. Ano ibig sabihin, babalik? Hindi na. Maaaring doon sa listahan, babalik siya kung kailan termino niya. Pero hindi na siya maging vice president. Diba? Nawala na siya. Yun ang mangyari doon. Ngayon, anong consequence doon? She has to suffer. Ngayon, yung mga kaso niya, di tutuluyan rin. Ganun. Babalikan ko kayo doon sa nangyari kay CJ Corona. Diba? Noong 2012, hanggang. Tapos dinimanda yan ng mga taxes, civil forfeiture, ano. Tapos pagdating 10 years later, doon sa civil forfeiture, nagkamali lang doon sa salin. Tanggal siya sa salin. Nagkamali, negligence lang 2%. Mali niya yun, pero hindi niya, pera niya. Yun yung sandigan by decision na hindi na umakit sa Supreme. Wala na, natanggal na siya. Hindi na mababawi. Exactly, yun ang sinasabi doon. Yeah. So, pwede yan. Diretso na, sige. Okay. Tranquil, thank you. Maraming salamat sa insights ng isang legal eagle. Legal Eagle? Ano pa kayo, attorney? Ka-eskwela ni Alan Peter Cayetano to. Saan? Sa Ateneo. Ateneo. Oo. So, ano talaga? Nagkabot ba kayo, Tranquil? Ay, hindi. Palagay ko hindi. Kasi labas na ako ng 91. Graduate ako 91. Parang mga, parang
pasok niya, I'm not too sure kung 94, ganyan. So ibig sabihin mas bata pala si, akala ko mas bata Oo. yung Tranquil. Oo. Bakit Hindi na naman. mukhang mas bata? O kaya nga. Bagong hilamos lang. Kailangan o Utopia ka, attorney. Naku, diretso tanong mo, Utopia. Utopia. Okay. So, narinig po natin yung mga paliwanag, ano? Sana meron po tayong natutunan sa batas. Ano? Sana, dito wala tayong political color. Yung tanong, sinasagot ng abogado. Na, yun, madaling, lalo na kung Tagalog naman eh. Ako, tsaka yung, sige, maraming salamat po sa inyo. Ano? Sana, walang galit-galit dito. Lahat tayo, pantay-pantay. Wala naman mayaman dito, walang mahirap. Lahat naman tayo, sa Diyos na pantay-pantay tayo. Ba't kailan mag-away tayo? Diba? Sige, ito pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bugsa. God bless us all po. Bye! Senior citizen na po, wala nang trabaho kundi manood ng TV na lang. Balita. Everything in the movies.